At sumagot ang lalaki, "Ako nga po iyon." "Paano kang nakakita?" tanong nila. Sumagot siya, "Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid sa aking mga mata. Pagkatapos sinabi sa akin, pumunta ka sa Siloy at maghilamos. Kaya't pumaroon ako at naghilamos at nakakita na ako." 12. Nasaan siya? Naghilamos. Nasaan siya? Tanong nila sa kanya. "Ewan ko po," sagot niya. Nagsiyasat ang mga Pariseo tungkol sa pagpapagaling. Dinala nila sa mga Pariseo ang dating bulag, araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at padilatin ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita. Sinabi niya sa kanila, "Pinahira niya ng putik ang aking mga mata. Naghilamos ako pagkatapos at ngayon nakakikita na ako." Ang sabi ng ilan sa mga Pariseo, "Hindi mula sa Diyos ang taong iyan sapagkat hindi niya ipinangingilin ang araw ng pamamahinga." Ngunit sinabi naman ng iba, "Paanong makagagawa ng ganitong kababalaghan ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa ng palagay?" Kaya tinanong nila uli ang dating bulag, "Ikaw naman, yamang pinadilat ni Jesus ang iyong mga mata, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya?" "Siya'y isang propeta," sagot niya. Ayaw maniwala ang mga Hudyo na siya'y dating bulag, kaya't ipinatawag nila ang mga magulang ng taong iyon. At tinanong sila, "Anak ba ninyo ito? Talaga bang siya'y ipinanganak na bulag? Bakit nakakikita na siya ngayon?" Sumagot ang kanyang mga magulang, "Alam po namin siya ang aming anak at siya'y ipinanganak na bulag. Ngunit hindi namin alam kung bakit nakakikita na siya ngayon o kung sino ang nagpadilat sa kanya. Siya na po ang tanongin ninyo. Siya'y may sapat na gulang na at makapagsasabi ng tungkol sa kanyang sarili." 22. Ganito ang sabi ng kanyang mga magulang dahil sa takot sa mga Hudyo, sapagkat pinagkaisahan ng mga Hudyo na itiwalag sa sinagoga ang sinumang magpahayag na si Jesus ang Mesiyas. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang, siya'y may sapat na gulang na, siya po ang tanongin ninyo. Kaya't muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, "Sabihin mo ang totoo. Alam naming makasalanan ang taong iyon. Hindi ko po alam kung siya ay makasalanan o hindi." Tugon niya, "Isang bagay ang alam ko. Dati akong bulag, ngunit ngayon nakakakita na." "Ano ang ginawa niya sa iyo?" Tanong nila. Paano niya pinadilat ang iyong mga mata?" Sumagot siya, "Sinabi ko na po sa inyo at ayaw ninyong pakinggan." "Ano ibig ninyong marinig uli? Ibig din ba ninyong maging alagad niya?" At siya'y inalipusta nila. "Ikaw ang alagad niya," sabi nila. "Ngunit kami mga alagad ni Moises. Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises, ngunit ang taong iyon ni hindi namin alam kung saan nanggaling." Sumagot ang lalaki, "Iyan nga po ang katakataka. Hindi ninyo alam kung saan siya nanggaling, gayong pinadilat niya ang mga mata ko. Alam nating
Alam nating hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinakikinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Buhat sa pasimula ng sanlibutan ay wala nang nakapagpapadilat ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong iyon kung siya'y hindi mula sa Diyos. Sumagot sila, ipinanganak kang makasalanan at ikaw pa ang magtuturo sa amin? At siya'y itiniwalag nila. Praise God. Hanggang doon lang po ba? Amen po, Nay. Ayan, let's pray. Hallelujah, Heavenly Father, in the name of Jesus, the Son of the living God. We praise you, Lord. We magnify your name, O God. Alam namin, Ama, na ikaw ay patuloy na mangungusap sa bawat isa. Patuloy kaming lumalapit ng may pagpapakumbaba sa iyong harapan, O Diyos. Muli mong ipakilala ang iyong pangalan, Panginoon ko. Sa bawat isa na nandito sa loob ng gawain, kung paano kang naghihimala noon, patuloy ka pa rin naghihimala ngayon. Ikaw ang Diyos na nagbigay, Panginoon, ng mga katibayan at ebidensya na ikaw lang ang Diyos na buhay, Ama, na aming tinatawag, pinupuri, niluluwalhati at sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Amang banal, tunay nga, O Diyos, na maraming taong bulag sa mundong ito, Panginoon. Maraming bulag, Panginoon, na kailangan pang magkaroon ng kagalingan, Panginoon, makita ang katotohanan, kapangyarihan, kalwalhatian, Panginoon, at katwiran ng iyong mga salita, Ama. Tunay nga, Lord, na ikaw ang Diyos ng pag-ibig, ngunit ikaw rin ang Diyos ng katarungan. Ikaw ang Diyos ng kalwalhatian, ngunit ikaw rin ang Diyos ng kaparusahan. Amang banal, hayaan mo ngayong gabi, magliwanag ang iyong mga salitang banal at buhay na salita na maipahayag ngayong gabing ito, O Diyos. Hallelujah, Ama, nananampalataya ako na ikaw ang Diyos na nakapagkokontrol ng lahat ng oras, panahon, sitwasyon at kalagayan ng bawat isa. Nakikita mo ang aking sitwasyon ng iyong alagad, Panginoon. Ama, dalangin ko na pabagalin mo ang oras, Panginoon, dahil alam mo, Lord, na may hinahabol akong oras, Ama. Ngunit, Lord, iniisang tabi ko po ito, Panginoon, para sa gawain, Ama, na ginagawa ko hindi para sa tao, kundi para sa iyo, Panginoon. Patuloy kang malugod, maluwalhati, at maparangalan. Ikaw ang maitaas, Panginoon, at mag-glorify, Panginoon ko. Makita mo nawa, Panginoon, ang bawat puso na handang makinig, Panginoon, magbukas ng kanilang mga spiritual ears, spiritual na mga puso upang makita at makagamot ka, Panginoon, sapagkat alam ko na ang iyong salita ay nakapagpapagaling ng mga may sakit, Ama, sakit ng emosyon, kalooban, pisikal, Panginoon, at ang haliluyang at spiritual, Ama. Sa pangalan ni Jesus, patuloy kong itinataas, Panginoon, at patuloy na maparangalan ng iyong pangalan sa iyong lingkod, Panginoon. Huwag mo akong ipapahiya, Ama. Hallelujah. Dalangin ko, O Diyos, ang banal na Espiritu na makasama ko sa maliit na kwarto na to, Panginoon, at maranasan namin, Ama, ang presensya ng iyong buhay na mga salita sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Amen. So narinig niyo po kung natatandaan ninyo yung healing in the pool, 'di ba po nilalakad ko po kasi yung mga kwento po ng mga miracle ni Lord sa John. Nasa chapter po ako ng John na binabalik-balikan ko. Kasi, like I said before, sa Book of John po, doon niyo makikita ang lahat ng miracle ng Lord at ebidensya na siya ay Diyos. No? Siya po ang anak ng Diyos. Katulad po ng healing in the pool, yung lumpo po doon na 38 years na lumpo. Ito naman pong bulag na to since born. Since pinanganak siya. Ang title po ng ating The Man Born Blind. Sa John 9, 134. Pero hindi po natin tatapusin. Pinatapos ko lang po yung pagbasa doon kasi para makita nyo lang yung pinaka buong kwento. So, sa madaling salita, katulad po ng kwento sa pool, galit sila dahil nagpapagaling si Jesus sa araw ng Sabat. Po? Hindi dahil ayaw nilang makapagpagaling si Jesus. At kung ano-ano na yung binebintang nila, ano-ano ng salita nila, di ba? Nararanasan nyo ba yung pinagbibintangan kayo? Dahil gumagawa kayo ng tama? O dahil gumagawa kayo ng mabuti? No? Naranasan nyo ba na pinag-uusapan kayo ng mga tao dahil gumagawa kayo ng matuwid? No? Huwag po kayong mag-alala. Kasi yung tatay nyo na ginagaya, ganun din. No? Alam ko na may mga reason ang bawat pain ninyo. At ngayong gabi, no, malalaman natin kung bakit. Alam kong maraming nakaranas. Sa paggawa ng Lord ng miracle, makikita natin dito na maraming naiintriga
sa kapangyarihan ng Panginoong Jesus noon. No? Makikita nyo sa lahat ng mga pangyayari sa kanyang buhay, even he performed more miracles, no? Para ma-restore po. Alam niyo sa lahat ng miracle ng Lord, pag nabasa niyo po at natapos niyo ang aklat ng Biblia, pinakamarami yung ginamot niya na bulag. Na po? Pinakamarami ang nagamot niyang bulag, no? Sa lahat po ng mga kwento. No? Maraming mga bulag ang pinagaling ng Panginoon. Makikita niyo po dito, alam niyo kung bakit? No? Ito lang ay isang ebidensya, no? Ito po yung ebidensya na ang Diyos lang ang nakapagpapagaling ng bulag, no? Diyos lang po ang nagpe-perform ng pagpapagaling ng bulag. Meron na ba kayong nabalitaan ngayon na nakapagpagaling na bulag na sa pamamagitan lang ng putik, hinawakan lang nakapagpagaling ng bulag? Wala, ano? Wala po kayo nababalitaan. Amen po ba? Kasi only God, 'di ba, have the power to perform miracle restoring sight, no, ng mga tao. Ang Diyos lang po ang nakakagawa. Sa bawat passage sa Matthew 9:27 hanggang 31, makikita nyo rin po nagpagaling siya ng bulag. Sa 12:22 hanggang 23, 15:30 hanggang 31, na po, 21 to 14, Mark 8:22-26, 10:46 to 52, and even sa Luke 7:22, 21-22. Na po, yan yung mga several passages ng evidence ng Panginoon. So makikita niyo dito, no, ang kailangan nating intindihin yung pagkakatanong ng mga disciples sa Lord, no? Sabi niya, 'di ba? Sabi niya doon, kailangan nating maintindihan who is the sinner. 'Di ba? Sabi ng mga disciple, alam niyo po yung mga disciple dito, hindi lang sila nagtatanong, no, na wala silang pinagkukuhanan. Ibig sabihin, they are built, no? Ano sila, mayroon silang karunungan sa salita ng Diyos. Kaya sila nagtatanong, na po. Makikita niyo po, ano, pakibasa nga po yung Exodus 4:11 sa available po. Pasuyo nga po, Exodus 4:11. Amen. May nakakita na po ba? So, basahin ko po sa English, Amen. ano, the Lord. Sige po. Amen po, sabi sa Tagalog sa Exodus 4:11. Sinabi ni Yahweh, sino ba ang gumawa sa bibig ng tao? Sino ang may kapangyarihan para maging bingi o pipi ang isang tao? At sino rin ba ang nagbibigay ng paningin at nag-aalis nito? Hindi ba't akong si Yahweh? Amen po. Amen. So, mahalaga po, ano, na alam ninyo na ang Diyos ang lumikha sa atin. Siya rin ang nagkakaloob kahit marami pa kayong gamot na inumin sa mga sakit ninyo. No po, sa mga sakit natin, even ang mga kasalanan natin, ang Diyos ang tunay na nagpapagaling. No po, lahat ng bagay ang Diyos ang nagpapagaling. Walang sino man sa inyo ng mga mananampalataya ang magsasabing, 'di ba? Ang gamot lang ninyo ang siyang nagpagaling. Hindi po. Maaaring kinasangkapan ng Panginoon, 'di ba? Dahil nilikha niya rin at niloob na magkaroon ng gamot at siyensya sa mundong ito. Sistema ng paraan ng medikal, talino na nagmula sa Diyos. Amen? Dahil siya ang lumikha, no? Siya po ang lumikha sa atin. Kaya purihin ng Panginoon, no po? Sabi niya doon, kaya sa mga mata ng tao kung sino rin ang makakapagpakita, no? Ang Diyos lang po ang may kakayahan. Sapagkat ikaw at ako, ang Diyos ang lumikha. Makikita niyo po sa number 14:18, no po, na ang Diyos daw ay slowly magalit. No, pahanap niyo po, ano, pahanap po para mabasa sa Tagalog. The Lord is slow to anger, abounding in love, and forgiving and rebellion. Sin and rebellion. No? Yet, He does not leave the guilty unpunished. He punishes the children for the sin of the parents to the third and fourth generation. Pabasa po sa Tagalog. Bilang 14:18 po. Amen po, bilang 14:18. Sabi po dito, si Yahweh ay hindi madaling magalit, mahabagin at handang magpatawad. Subalit, hindi niya ipinagwawalang bahala ang kasamaan, sapagkat ang kasalanan ng mga magulang ay kanyang sisingilin hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Amen po. Amen.
Purihin po ang Panginoon. So kung kayo po ay nagkakasala, tayo ay nagkakasala sa Diyos, tandaan niyo po yan. Ang Diyos ay hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Kung tayo ay gumagawa ng pagkakasala, no po, expect the unexpected. No? Pero sabi ng tao, di ba? Pero ngayon, expect the expected things na pwedeng mangyari sa inyong mga children and sin ng parent. No? Dahil sa kasalanan ng magulang, ang curses ng generation ng pamilya po, no, ay pwedeng maganap mula sa ikatlo hanggang third generation ng pamilya ninyo. Kaya hanggat hindi ka napapagod magkaroon ng kasalanan, hindi rin mapapagod ang Diyos na ituwid ka. No? Dahil anuman ang nangyayari sa pamilya mo, no, i-self-check po natin yung ating mga sarili kung ano yung ating ginagawa. Kung selfish ba tayo? Wicked ba tayo? Na po? Or naive ba tayo? Tayo ay mga manhid ba? Dahil ito naririnig nyo ngayon, hindi ito lang to para sa akin, para sa ating lahat po ito. Tayo po ay winawarningan ng Diyos na ang operation ng consequence sa lahat ng ginagawa natin ay tatanggapin, no po? Tatanggapin ng ating mga anak. At hindi nyo pwedeng sabihin, no po, na hindi nyo alam ito. Dahil hindi gagalawin, hindi loloobin ng Diyos, no po, na galawin yung mga taong walang halaga sa iyo. Para lang maituwid ka ng Diyos, madalas ginagalaw niya. At yun po, yung mga mahal mo sa buhay. Pero sa kwentong ito, no po, hindi lahat ng kwento, ganun. No? Dahil ito, since nung pinanganak siya ay bulag na. No po? Dahil bakit? No po? Kasi sabi ng Panginoon, sumagot siya doon dahil dahil pararangalan at para maluwalhati ang kanyang pangalan. No po? Yun ang dahilan. So, bago pa lang dumating si Jesus Christ, nakatakda na po yung pangyayari na yon. Alam ng Diyos kung ano mangyayari. No po? Minsan, sabi ng disciple, di ba? The disciple source to express, hindi nila alam ang kasulatan. Nagbabasa kasi sila ng Old Testament noon. Kaya ang tanong nila kay Jesus, sinong may kasalanan? Sa generation natin, hindi nyo po ba nahahalata? Tayong mga tao, even mananampalataya, lagi tayong naghahanap ng sisisihin. Amen? Pag hindi naka-align sa gusto natin yung nangyari, lagi tayong naghahanap ng sisisihin. Amen po ba? Even our generation, kasalanan mo kasi yan. Tingnan mo si Eva at Adan, di ba? Sinabi naman sa kanila na wag ano daw, kasalanan daw ng babae. Sinisi Adan si God dahil kasalanan daw ng babae na binigay sa kanya. Kung hindi daw niya binigyan ng babae, di ba, hindi daw sana nagkasala siya. Amen? Dumating na din ba sa point ninyo na kayo nagkasala and then naghahanap kayo ng sisisihin, That is the nature of human. Kasi yung mga ninuno natin, ganun sila noon. Di ba? Naghahanap ng sisisihin lagi. Sino ang may kasalanan? Amen? Laging naghahanap ng sisisihin. But God, faithfulness extend through the generation. Hindi lang siya nagbibigay ng curses, no, kapag nakakagawa tayo ng mga pagkakasala. God is fair, no? Ang Diyos, kapag gumagawa ka rin ng mabuti, iniingatan din naman niya ang pamilya mo. Amen pa? Di ba po? Ganon din ang Diyos. No? Pag pinagpapala ka dahil sa mga mabubuting mong gawa, ganon din ang buong pamilya mo. Pagpapalain din at iniingatan ng Diyos. Kasi yung tamang relasyon na ginagawa mo. Right relationship is matter. No? Kapag nakipagrelasyon ka sa demonyo, syempre hindi mo kakampi ang Diyos. Pero kapag nakapagrelasyon ka sa Diyos, amen, may tatakbuhan kang Diyos. Pag tinalikuran mo ang Diyos, kanino ka natatakbo? Kaya mag-isip ka po, ano? Kasi hindi mapapagaling ng demonyo yung pamilya mo pag hindi niloob ng Diyos. Amen? Kaya mag-isip kang mabuti. Make a wise choice. Na? Make a wise decision. Sa Deuteronomy 7:9, sinabi, No, therefore, pakitingin po sa Tagalog, Know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commandment. Deuteronomy 7:9 po. Amen. Sabi po dito, Deuteronomy 7:9. Kaya't
pakatatandaan ninyong si Yahweh ang inyong Diyos ay Diyos, at siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga tuntunin. Ipinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa ikasanlibong salinlahi. Yan, purihin ng Panginoon. Amen. So, pair, di ba? Pair? Kaya ako lang po nilagay yung verse na yun para alam ninyo na hindi galing sa akin. Baka sabihin ninyo, ang haras-haras naman ni Ate Beb. Lagi na lang kaming pinagagalitan. Lagi na lang kaming sinasabihan ng mga ganitong salita. Hindi po ako maharas. That is the word of God para magising tayong lahat sa kabulagan natin, sa kamangmangan natin, sa pagiging manhid natin. No? Sa mga bagay na patuloy pa rin nating nineneglect at dinedecline tuwing tayo ay nag-uusap ng katotohanan. Katulad ng sabi ng Diyos, hindi lang kasinungalingan ang wawasak sa buhay nating lahat, kundi ang katotohanan ang wawasak sa buhay nating lahat. Para lang maging matuwid tayo at makita natin ang kalagahan na He is not just to punish us. No? He is Jesus, no? Na nag-pay ng price sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. Bumaba sa lupa dahil sa pag-ibig ng Ama sa langit. Tapos, anong desisyon ang ginagawa mo? Anong desisyon yung ginagawa natin sa buhay? We need to choose the lifestyle na magkakaroon ng pathway of blessing yung buhay natin. Hindi lang yung nai-stretch siya. No, akala natin trials lang yung binibigay ng Diyos. Pero kapatid, aminin at hindi mo, saan ka ba naging matatag? Hindi ba sa trials mo? Naging masaya ka ba na nakikipag-inuman ka lang sa kanto? Inaabot ka hanggang umaga? Nakikipag-adikan? Nakikipag-sex kung kani-kanino? Nagnanakaw? Nagsisinungaling? Gumanda ba yung buhay mo nung ganun yung ginagawa ng footstep, na pinapalo ng footstep mo, ng path mo? Ba, walang gumanda ng ganung buhay. Malamang yung iba po na hindi nakinig, no, sa warning, malamang lahat nasa kulungan na ngayon. Yung iba po patay na dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang pagpapatawad ng Diyos ay nagbibigay ng pag-asa at buhay na walang hanggan sa bawat isa. Pero nagre-require din to ng pinakamataas na responsibilidad at pagpapaunawa sa ating lahat ng mga desisyon natin sa buhay. Make an effort sa generation na darating. Maging iba naman tayo. Magbago naman tayo. Ituwid naman natin yung dating baluktot. Ang first point po natin, there can be purpose in your pain. Your decision matter, kapatid. No? Sa kwentong ito, walang kasalanan yung kanyang pamilya. Pinanganak siya, intentional for the purpose of his life, dahil gusto ng Lord na mag-glorify ang kanyang pangalan. Dahil walang ibang nakapagpapagaling ng bulag kundi ang Diyos. Na po, there can be a purpose in your pain. Yung mga brokenness ninyo, may purpose po ang brokenness ninyo. Lahat ng mga sakit na nararanasan nyo ngayon, di ba? Jesus will shift the present. Kung ano man yung nararanasan nyo ngayon, mahal ng Diyos na baligtarin ang sitwasyon nyo. Naniniwala ba kayo doon? Diba? Yung purpose ng Lord, i-identify mo, no, lahat ng pain mo at lalagyan ng purpose ng Diyos kung bakit mo naranasan yung lahat ng kasakitan na yan. Yung condition mo ngayon ay laging oportunidad para sa Diyos na mag-glorify ang kanyang pangalan. Mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Pero dahil sa Diyos, napapasabi ka na lang, purihin ng Panginoon. Tinulungan ako ng Diyos. Dahil madalas, nagpapahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa mga bagay na hindi mo kayang pakilusin. Sa mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Amen? Huwag tayong mag-focus sa mga tao na sisisihin natin. Amen? Don't focus to the people na we need to blame. Blame tayo ng blame. Sisi tayo ng sisi.
Huwag tayong pumokus sa lagi na lang tayong may hinahanap, no? Nakakita na ba kayo ng tao na wala na siyang ginawa kundi sisihin yung ibang tao kaya nagkaganon yung buhay niya. Pero ang tanong, tiningnan niya ba yung sarili niya sa salamin? Amen. That every time na nagsisisi tayo, no? Kung ang ugali natin, lagi tayong sisi ng sisi sa ibang tao, katulad ng mga disciple, naghahanap sila. Kanino sisisihin yung pagkabulag ng taong yun? Tingnan natin yung mga sarili natin. Maybe it is a blessing instead of blaming. Maybe, let's see, what is the blessing na gustong i-focus sa atin ng Lord instead na nagpo-focus tayo who to blame. Because God can change you, can change your situation to focus sa blessing, hindi sa blaming. Amen? Kung makikita mo ang iyong sarili na, yes, Lord, ako yung may kasalanan. Kaya nangyari to sa buhay ko, kaya nararanasan ko yung pain na to, Panginoon, kasi may purpose ako at may gusto kang baguhin. At kailangan kong i-identify sa sarili ko kung ano yung mga pain na yon, enable for me to see the purpose na gusto mo sa buhay ko. Nababaguhin mo yung kondisyon at ito ay magiging oportunidad to glorify your name. Ayoko nang mag-focus sa sisisihin, kundi gusto kong mag-focus sa mga bagay na bine-bless mo ang buhay ko sa kabila ng may pinagdadaanan ako. Amen. No po? I-shift po natin sa blessing na po yung ating sitwasyon. Alam nyo, makikita nyo doon, even sa mga old natin, si Moises sa Exodus 14:11-12, makikita nyo doon, no? That God is faithful to who He is. Ginamit din niya noon si Moises para tulungan yung mga people sa captivity. Pero si Moises noon, sinuswitch niya yung focusing niya instead na mag-complain. No? Pinopokus niya, sinasabi niya sa mga Egyptian, hindi ba kayo nabe-bless kasi niligtas kayo ng Panginoon, 'di ba, sa pagkakaalipin? Pero yung mga tao, sana di mo na lang kami dinala dito, wala naman kami nakakain, wala kaming ganito, 'di ba? Hindi nila nakikita yung blessing. Ganun ka din ba? Ganun ka din ba na imbis na magpasalamat ka sa Lord sa lahat ng natatanggap mo, wala kang ginawa kundi sisihin ng Diyos, ng sisihin sa Diyos sa sitwasyon mo? Sino bang pumili ng sitwasyon ninyo? Ba't ba kayo nandyan sa ibang bansa? Ang Diyos po ba ang pumili ng sitwasyon ninyo? Tapos nung nagpunta kayo sa ibang bansa, ang sabi nyo bago kayo umalis na ibang bansa, gusto nyo lang mapaganda yung pamilya ninyo. Nagkaroon na kayo ng broken family. Kasalanan po ba ng Diyos na nagkaroon kayo ng broken family? O ang desisyon ninyo ang nagkaroon ng desisyon na piliin nyo mabroken yung family ninyo? Kasi dati, yung ibang tao po, naghahangad lang. Dati po ako, naghahangad lang ako na nung pumunta ako sa Singapore, suportahan ko lang yung pamilya ko. Hindi ko man ginusto na mambabae yung asawa ko nung una. Nang babae hanggang makabuntis siya ng iba. Amen? Kayo din ba? 'Di ba? O kayo din yung gumawa ng hakbang para masira yung pamilya ninyo? O pinili ninyo masira ang pamilya ninyo? Minsan nahihirapan na kayo sa trabaho niyo, ba't di kayo huminto? Hindi yung sinisisi ninyo Diyos, ba't kayo nandyan? Or feeling ninyo kasi ang source lang ninyo yung mga trabaho ninyo? Nakakalimutan nyo that God is the source of everything. Resources lang ang meron kayo. Hindi naman gusto ng Diyos, pahirapan ninyo yung sarili nyo. Hindi naman yun ang gusto ng Lord. Minsan lang po, hindi tayo nagtatanong sa Diyos kung ano yung magandang desisyon para sa atin. Kasi inuunahan natin ng Diyos. Sabi niya sa John 9:3-5, Jesus said, "You're asking the wrong question." Mali yung tanong mo sa akin. Di ba? Yan din yung sinasabi sa inyo ng Diyos. Mga anak, hindi ako ang dapat ninyong tinatanong kung ba't kayo nasa sitwasyon na yan. Mali yung question. Ganon din sa mga disciple. Mali yung tanong ninyo. Sabi niya, you're looking for someone to blame. Naghahanap kayo ng mga tao na sisisihin. There is no such cause and effect here. Look instead for what God can do. Diba? Instead na maghanap kayo ng sisisihin, diba? Magdasal kayo, diba? Mag-ask kayo sa Lord kung anong kaya niyang gawin para sa inyo.
Kaysa magmukmok ng magmukmok ka, umiyak ka ng umiyak. Sabi nga ng Lord sino bang makapagbabago ng magdudugtong ng buhay mo sa pag-aalala kahit isang oras lang? Wala. Pumapangit ka pa kakaiyak. Yung eye bag mo, halos 2 kilo na. Di mo na mamulat yung mata mo sa sobrang maga, kakaiyak. Diba? Hinahayaan mong ma-steal ng ibang tao yung iyong lakas na binibigay ng Lord sa'yo para maging opportunity sana na mag-focus ka sa Kanya. Kaysa nagpo-focus ka sa problema, mag-focus ka sa pangako. Stand firm and you will see the deliverance of the Lord will bring you today. Kailangan mong tumayo. Kailangan mo mag-isip, no? Mag-stand ka ng matatag na pananampalataya na alam mo that God is a God of deliverance. God is a God in control. God is a God of redeemer. God is a savior. God is a provision. God is financial provision. God is a financial breakthrough. God, di ba, can break your stronghold. Are you facing a challenges or opportunity? Minsan kapag dumadaan ka sa pagsubok, think of it, no? This is a privilege for us to take the opportunity to look for what God can do to your life. Have you experienced the hardship in your life? Nararanasan nyo ba? Yung pinakamasaklap na nangyari sa buhay nyo? Have you only seeking someone to blame? O ikaw yung isang tao na naghahanap, na binibigyan mo na responsibilidad yung sarili mo? Amen? Tanungin nyo po yung sarili nyo, kayo ba yung klase ng tao na yan? Na para kayo ding bulag, na naghahanap kayo ng sisisihin kahit kasalanan nyo na may nangyari? Or mga nangyari? O hindi nyo tinitingnan na this is opportunity? O test lang pala to ng Lord para mapakita ang kanyang kapangyarihan? Sabi sa John 4:5, as long as it is day, we must do the work of Himself who sent me. Night is coming. Hanggat may liwanag, maglakad tayo. Sabi niya, maglakad tayo, trumabaho tayo. Diba? Hanggat may liwanag, night is coming when no one can work. Number 5, while I am in the world, I am the light of the world. Sabi ng Lord, no? Kaya ang point to natin, embrace the urgency of today. Kapatid, ang bukas ay hindi pangako. Be mindful of what you're today, for tomorrow is not a promise. Nilagay ka ng Diyos yan ngayon, no? Yung sarili mo, no? Para mapakita na ang Diyos ay makapangyarihan. Even nga ang Diyos Pakibasa nga po sa Ephesians 5:15-16. Efeso po 5:15-16. Sabi niya po sa English, Jesus placed himself under a strong obligation to fulfill the purpose that was before him everything. Pabasa po sa Tagalog. Efeso 5:16 5:15-16. sapagkat 5:15-16 kaya't ingatan ninyo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16 sapagkat masama ang takbo ng daigdig, samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na Hallelujah. kayo'y makagawa ng mabuti. Amen. Amen. Diba? Samantalahin ninyo yung araw ngayon. Kasi kailangan maging urgent kayo. Yakapin ninyo yung urgency today. No? Imbis na nagmumukmuk kayo, tingnan nyo pa yung pwedeng rumisig ng salvation. No? Yung maaabot ninyo, hindi yung mukmuk kayo na mukmuk sa mga problema. Diba? Ang sabi ng Lord, diba? Nung humahayo kayo hanggat may liwanag. Si Jesus Christ nga nilagay niya yung kanyang sarili, diba? Under the strong obligation to fulfill the purpose sa kanyang buhay. Everyday yun, naglalakad ang Lord. Diba? Kasi meron siyang urgency.
Yun ang modelo natin si Jesus Christ. Walang kahit sino sa atin. Di ba po? Sabi niya sa Matthew 6:34, therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Huwag kayong mag-alala para sa bukas, hayaan nyo ang bukas ang mag-alala sa bukas. Di ba? Ang bawat araw ay enough na para sa'yo, sabi ng Diyos. Pero minsan, ikaw yung nagbabago sa word ng Lord Parang hindi ka pa enough. Di ba? Enough na. Di ba? Enough na. Ikaw na lang yung ayaw tumigil. Kaya make a shift, no? Make a shift po. Make a shift. Baligtarin natin, no? Ang God, kaya niyang gawin yan. Lagi mong iisipin sa sarili mo, I'll be better tomorrow. No? Day by day, I'll be better today. I'll be better today. Imbes na sabihin mo na I'll be better tomorrow, sabihin mo ngayon na I'll be better today. Hindi bukas. Ngayon. Diba meron ba sa inyo dito yung kaya mo nang gawin ngayon, ay bukas na lang yan? Tapos nung dumating yung bukas, ay bukas na lang ulit. Ay hindi, aasikasahin ko na talaga, bukas na lang ulit. Diba? Hanggang dumating na yan, wala ka nang nagawa. Diba? Hanggang wala ka nang nagawa sa buhay mo kasi bukas ka ng bukas. No? Jesus can create urgency sa'yo. Kaya minsan wag po nating binabaliwala, ano? Sabi niya sa John, after saying he split in the ground, made some mud and saliva in the man's eyes. Buti na lang po bulag yung bulag yung tao, no? Ngayon kaya, pag dumura kaya si Jesus Christ, no? Tapos nakita, sabagay, bulag siya, hindi nakita. Nilamog-lamog ni Lord sa putik, na ganyan, tapos pinahid sa kanyang mata. Amen? Kaya, yan na po, ano? Kaya ikaw, ang tanong sa'yo ngayon, no? What do you continue putting for tomorrow? Or how can you add urgency to your day? No, pahalagahan mo, no? Magkaroon ka ng eagerness lagi bawat araw. Huwag ka nang mag-postpone ng manyana habit. Don't postpone what God wants you to do today, no? If God wants you to be better today, huwag mo nang gawin yan para bukas. Kung kaya mo naman maging better yung trabaho mo ngayon, 'di ba? Huwag mo nang gawin para bukas. Na kung gusto kang bigyan ng healing ba ngayon ng Diyos, sasabihin mo ba, bukas na lang, God? Ganun ba? Pero tayo mga tao, pag gusto tayong pagalingin ngayon ng Diyos, pinapagpabukas pa natin. Gusto niya nga maging better na tayo ngayon Gusto mo ba bukas? 'Di ba? Hindi dapat depende sa sitwasyon, 'di ba? Dapat kung yaan nasa harapan mo ngayon, that is the ng Lord sa iyo to be better today, hindi para bukas, 'di ba? Point 3. Jesus gives sight to the blind. Ano po? Yun nga, pinagaling niya po yung blind, ano? Bakit putik yung ginamit niya? Kasi nung nilikha niya tayo, ano po, putik ang ginamit ng Diyos. Putik ang ginamit ng Panginoon. No? Ang Diyos po hindi lang nagpapagaling ng physical, nagpapagaling din siya ng spiritual. Sabi niya doon sa 8, his neighbor and those who had performed sin to begin asked, is it the same man who used to sit and beg? Some claimed that he wasn't. Others said, no, he only looked like him. But himself, instead, I am the man. No? Yung iba po, akala nila na bubulagan lang sila kasi yan ba yung bulag na yun? Diba? Meron na ba sa inyo na, ikaw na ba yan? Andrea? Yung parang ibang tao yung nakikita nila dahil pinagaling ka ng Diyos spiritually. Dahil binago ng Diyos yung puso mo, nagtaka sila, talaga bang ikaw na yan? Heidi? Talaga bang ikaw na yan, Andrea? Di ba ganito ka lang noon? Di ba nakikita lang kita sa kanto? Nakikipagchismisan? Ngayon, si God na yung inaano mo. Di ba? Di ba po? Hindi lang physical ang pinapagaling ng Diyos, pati spiritual. Kapag tayo po ay lumapit sa Panginoon at pinabuksan natin ang ating mga mata sa Diyos, katulad ng bulag na to, hindi naman siya humingi sa Lord
Pero alam niyo ba na yung Diyos na pinaglilingkuran natin, kahit hindi mo hinihingi, alam niya yung kailangan mo? Hindi pa nga sinasambit ng bibig mo, alam niya na yung panalangin mo eh. Alam niya yung mga burden ng puso mo. Alam niya yung pinagdadaanan mo. Pero gusto malaman ng Diyos ngayong araw na to, ano ba ang pain mo? Gawin mong purpose yan. Huwag kang maghanap ng mga taong i-blame para lang masisi, kundi gawin mong katatagan mo yan. Magkaroon ka ng pagyakap sa bawat araw na maging better person ka, not bitter. Dahil yun ang disenyo mo. Maging katulad ng Diyos. Ano man ang pinagdadaanan mo, ano man ang sitwasyon mo, minsan nga, kahit place mo, babaguhin ng Diyos eh. Para lang sa purpose niya. Gini, di ba? Yung bulag na yon, dati lang siyang nandoon sa pwesto niya na namamalimos. Pero nung binuksan ng Lord yung mata niya, nakalakad siya at nakalayo. Ganon ka din. Huwag kang mag-stay ng ganyan ka lang. Hanggang dyan ka na lang. Ikaw lang nagsasabi niyan. Make it a blessing. Lagi mong i-take yung opportunity, no? Yung third point natin na Jesus gives sight to the blind. Ikaw din. Binibigyan ka ng Diyos ng paningin para makita mo kung gaano siya kabuti. Kung gaano niya kayang palitan yung bawat sitwasyon at kalagayan mo. Even ang sakit mo, God can make miracle. Sa bulag na yon, ang Diyos lang ang nakakapagbigay ng paningin, no po, para mapatunayan for His glory because of His grace. Amen. Kaya, purihin po ang Panginoon. To God be the glory po sa bawat isa, no? Sometimes may mga sitwasyon ka na maaaring nasasaktan ka sa panahon ngayon. Pero use that brokenness na po para maging faithfulness. Use your brokenness para magkaroon ka ng faith, no? Sa Diyos na alam mo na hindi ka niya papabayaan, that He is capable, amen? That you are chosen, that you are not alone, that He always loves you, that you are beautiful, that you are victorious, that you are enough, that He created you are strong. Amen? You are. Kasi kung hindi ikaw ang dahilan at ako kung bakit namatay ang Diyos sa krus. Amen? Walang gusto ang Diyos. Wala siyang ibang gusto. All He wants is you. All He wants is you. Kahit mamatay siya para sa'yo, all He wants is you. Sana ganun ka din. Sana ngayong oras na to, ngayong December na to, sabihin nyo rin sa sarili ninyo, hindi ito tungkol sa regalo. Hindi ito tungkol sa Pasko. Sana masabi din ng mga bibig nyo, Lord, all I want is you because you're the reason for this season. Purihin po ang Diyos. Let's pray. Hallelujah, Heavenly Father. We praise you, God. We magnify your name. We love you. We honor you, Lord. We praise you. Salamat, Lord, sa pagbubukas mo na aming mga mata. Na kami ay hindi na maging mabulag at sumunod. Matutubang sakripisyo at mag-take na responsibility, Panginoon. Na maging mabuti at maayos yung purpose mo sa amin because you are worthy. You are worthy, Lord. Your life is worthy. You are the worthy Lamb. We love you, Panginoon. We need you araw-araw ng buhay namin. Thank you po dahil alam naming buhay na Diyos ka. Salamat sa gabing ito, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa grace and glory mo, Panginoon. Maraming salamat, Ama, sa pribilehiyo, Panginoon, ng umagang ito sa buhay ko. Isang pagpapala po sa isang lingkod, Ama, na mapaglingkuran ka sa kabila ng sitwasyon. Salamat po, Ama, sa iyo ang papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen po. Glory to God.